Mr. Aquino, bago ang lahat, ang aming pong pakikiramay dito sa Wanted sa Radyo. Okay, kailan niyo po nalaman na yung father niyo po, yung stepfather niyo pala ay nagpakamatay? Sir, nung March 15 po, tumawag po sa akin yung taga-police, Bugaljon Police Station, ng alas 6 ng umaga po. Nang sabi po sa akin na nagbigtita yung stepfather ko. Tapos ngayon, pinadiretso na kami sa may Lingayen Hospital District, doon na po siya dinala. Naabutan na lang po namin siya, nakasakay sa ambulansya, patay na po siya. Ano ang sinabi sa medical legal? Sabi po sa medical legal ni si Sir RG Hirisano, NBI, ang sabi po, traumatic injury, yung nasa initial po. Traumatic injury, ito na nga, traumatic head injury. Hindi sinabi neck o death of suffocation. Sana at least malapit-lapit sa katotohanan. Kailan po muna napasok sa kulungan ang stepfather nyo at kailan po siya natagpuan nakabigti? Nung March 15 po. Pero dinampot po siya, sir, ng March 12 ng 2:30 p.m. Dahil sa kinakaso po sa kanya na sinasabing ng rape po daw siya ng 2 minors na bata. Okay, yun po yung kinakaso sa kanya. Okay. Opo. Okay, Tapos sa akin, hinihingan ko po sila ng warrant. Wala po silang maipakita. walang Opo. may pakita na warrant. Okay. Nakakabas, sir. Well, sa atin naman dito, ganun, no? Ganito yung stand ko. Regardless kung ano yung kaso nung tao na dinala sa kulungan, meron naman tayong justice system. Okay? So, hayaan na natin yung korte ang Opo. mag-decide at magsintensya kung ano na rapat para doon sa suspect. Diba? Yun dapat. Para pagdusahan ng suspect, kung talagang may kasalanan siya, pagdusahan niya, pagsisihan niya yung kanyang ginawang kasalanan sa loob ng kulungan. Magandang hapon po, Major Labayo. Sir, ano po yung inyo pong naging resulta sa pag-iimbestiga sa kaso? Si Sir Francisco Butlay, sir, inaresto po natin ito nung March 12, sir, with the case regarding alleged rape po ng 2 minor. Okay. Direct po yun, may complainant tayo, sir. After po nakuha yung statement ng complainant, agad-agad po na tayo inaksyonan, sir, at dinala po natin si Okay, let me interrupt. Francisco Butlay Let me interrupt you, sir. station. Okay, let me interrupt. Congratulations po sa inyong mabilis na aksyon at siya po ay nahuli at nakulong. Wala tayong problema doon. Yes, sir. Again, congratulations. Opo. Ang pag-uusapan natin Thank you, sir. ngayon, paano nangyari na siya inatagpo ang nagbigti at kumukontra po ito sa medical legal, sa cause of death na ginawa ng medical legal, which is may trauma sa ulo. Paki-explain po. Yes, sir. Yes, sir. With regards po sa sinasabi po ni complainant, sir, na meron po daw silang medical legal from NBI. Iba po yung medical legal nila sa medical legal po na kami po mismo ang nagsabi sa kanila na ipa-medical legal para wala po silang maisip na ano, sir. Kasi ang kwento po nun, sir, habang kinakausap po ito si Sir Butlay ng kanyang lawyer, sir, sinasabihan po siya na may 2 siyang case na ipa-file sa kanya and another case pa kasi mayroon pa pong complaint na 2 nung January na ginawa niya rin alleged rape, sir, sa 2 minor din. So all in all, sir, 4 na cases. Apang sinakausap siya ng attorney, sir, doon na po siya hindi nakakausap daw ng mga inmate na kasama niya, sir. Okay. And then, sir, may CCTV footage naman po kami sa male at saka female, sir, na kulungan po namin. Okay, very Andun po good. nakita, sir. Yes, sir. Nakita po doon, sir, na wala pong pumasok. Binigyan pa nga po siya ng tubig. Tinanong po siya ng duty namin, bakit hindi siya makatulog? Mga alauna, sir, binigyan pa po siya ng tubig nandun sa CCTV. 1:15 a.m., pumasok na po siya doon sa female CR, sir, kasi barado po yung male na CR. Kaya pinapagamit namin yung female na CR kasi wala po kaming inmate na babae, sir. And then, sir, dun upon review po sa CCTV, sir, after niya pumasok doon sa female na cell, sir, hindi na po siya lumabas after nun, sir. So, ganito yan, sir. Ano? Sira Yes, yung sir. male na CR. Kailan pa po Apo, sira parang barado yun? lang po, sir, barado. Barado. How long has it At been not- barado? How Hindi long? po, sir. Yun lang po yung araw na yun, sir, sa sir, hindi siya nag-function ng maayos. Hindi Kaya nga. ma-flash ng maayos, sir. Kaya, Apo. What a very convenience, sir, excuse o situation kung Yes, saan sir. siya nagpakamatay, doon nagkaroon ng bara
sa CR ng lalaki kaya doon siya napunta sa CR ng babae. Nag-gets niyo po yung point ko? Yes, sir. Yes, sir. Okay. At nung siya ay pumasok sa CR ng babae, may dala-dala siyang lubid. Yung nakuha po namin na ginamit niya, sir, yun po yung parang styro straw doon sa styro box, sir, na naiwan nung turnover namin na PUPC, sir, sa provincial jail. Kaya nga sir, Yun po ibig yung lagayan sabihin, ng yellow. dapat Yes, sir. yung CR po ng mga lalaki at babae from time to time, ginagawa niyo po ng inspeksyon para masiguro, wala pong mga kontrabando doon, wala pong naiwan ng mga gamit doon na pwedeng masaksak kayo, masaksak yung mga kapwa nilang inmate, hindi magkaroon ng riot, Yes, sir. Yes, etc. And then number 2, Yes, po, sir. Yes, dapat lahat ng papasok sa CR, kung pwede, kakapkapan ninyo kasi baka mamaya kung ano yung dala papasok doon, nagplanta na ng droga, nagplanta ng kung ano-ano, at tulad nito, Yes, sir. Yes, sir. magpapakamatay. Yes, O may lapses kayo doon. Yes, sir. This has been the problem. Ito po kasi sir, yung sa death cert niya sir, as fee siya secondary to strangulation. Sa NBI sir, traumatic head injury po. Magkakaiba po. Sa PNP, death by asphyxiation. Okay, malapit sa katotohanan. Pero sa NBI, kumokontra, traumatic head injury. Bakit ganon? Sir, yun po yung lumabas po sa autopsy upon request ng una po namin na requester. Yung sa NBI, sir, hindi po kami ang nag-requester. Baka yung family po kasi in-offer naman po namin sa kanila kung para hindi po sila magduda, sir. Kaya nga po, Pero yung result po ng NBI, sir, yes po, hindi po na ipaabot sa amin, sir. And may CCTV footage naman po, sir, na wala pong ibang pumasok po doon sa seldan nila nung pumasok siya, sir. Siya lang po mag-isa doon, sir. so may CCTV footage kayo, Yes po. at hindi po putol yan. Hindi po, sir. Hindi po. Hindi po. At yan po ay may pipresent nyo sa amin na walang Yes po. edit Right. yan. So he went to the Yes po. Wala po. restroom ng mga kababaihan at walang pumasok na iba doon. And then, kailan niyo Yes po po, nalaman wala na nakapagbigti na pala? Ang nakakita po is kasamahan niya rin po na PUPC, sir. 6 a.m. po ng umaga na po, sir. Okay, nung Yes po. pagpasok niya sa selda, may dala-dala siyang styro o hindi niyo nakita sa CCTV. Wala man lang humarang sa kanya. O bakit ka may dala-dalang styro? Ba't may dala-dala kang lubid ba ang dala niya? Ginamit? Hindi naman pwedeng styro ang Yung gamitin sa parang- pagbigti. Strap sir. Yung styro po ng ano po. Sa styro box, sir. Yung tali po niya, sir. O bakit yung pinayagan? Ba't nakalusot yon? May dala-dala siya. Naiwan po nung turnover namin na PUPC. Nandun na po sa loob, sir. Hindi po na... Upon prior paghuli namin sa kanya, sir, nandun na po yun sa loob, sir, na parang ginagamit nung hindi namin napansin na naitago niya pala, sir. Kaya nga, sir, di ba, lahat ng Yes, sir. inmate, sir, pagpasok niyan, kinakapkapan nyo, tama? Para masiguro, Opo, wala sir. silang dalang kontrabando, wala silang dalang mga gamit na pwedeng becomes a tool for whatever purpose Yes, sir. they want to use it, di ba? Yes, sir. Again, may lapses na naman kayo doon. Otherwise, kung ginawa niyo po ang trabaho niyo doon sa mga minensyon niyo, this could not have happened. Tama? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, sino bang yung nagbabantay ng kulungan nyo? Dapat yun maimbestigahan. Yung... Opo, sir. May moto proprio po na ginawa for investigation po sa lahat po ng duty ng araw na yun, sir. So mag-imbestiga ka, sir. So yung pong preso na nakitang pumasok at nagsabing patay na, then he has to be investigated. Ako, sir. Yes, sir. Nakunan po. Yes, sir. Sir, let me make this clear. Galit na galit ako sa mga rapist, okay? Sa kanina, sabi Yes, ko nga sir. sa inyo, congratulations, mabilis po ang aksyon nyo, nahuli nyo agad itong rapist na ito. However, Yes, sir. ang gusto ko, due process. Kung may kasalanan Yes, sir. itong Yes, taong ito, dapat magdusa siya habang buhay, doon na siya mabulok sa kulungan. Doon na siya mamatay sa loob ng Yes, sir. kulungan. Kung ano man sinintensya sa kanya. At habang nabubulok sa kulungan, pagsisihan niya yung kanyang ginawa. Di ba, sir? Yes, Ganun sir. dapat. Opo. Hindi yes, sir. Yes, sir. yung Due process po. papatayin. Di ba? We have to investigate Yes, this. sir. Wala naman po. Yes, sir. Okay. General Tates, CPNP, sir. Sa kaso po nitong sa Pangasinan, meron naman daw pong CCTV. Kaya lang marami pong mga lapses. At ito yung palagi ko sinasabi sa mga hearing, yung mga inmate doon, it's either namatay dahil nauntog daw ang ulo, nadulas,
nag-inak sa puso. Ngayon naman po, namatay dahil nagbigti. So siguro sir, we have to investigate sana kung anong dapat gawin na hindi na maulit itong ganito klaseng insidente, na dapat wala ng mga lapses to ensure na yung due process masusunod at kumpleto rin po ito. I mean, two ways po ito sir protection para sa mga police, protection din para sa mga nakukulong, na para masiguro pag clear ang CCTV, wala pong mapagbintangan. So, pwede ho ba, sir, paki-imbestigahan natin itong nangyari sa Pangasinan? Maraming salamat po, Apo Senator. Binigyan niyo kami ng pagkakataon. Napunta sa personal attention ko ito. Lalo na I heard about na ka-detain na nag-commit ng suicide nga. And so, hindi ko lang maalala kung kailan at saan. But this will be an eye-opener, lalo na on the part sa PNP leadership sa akin, para to see to it na ma-inspect lahat ng police station, not only that particular police station in Pangasinan, lahat-lahat na po. And lahat po ng proseso, policy with regards to detention or detention centers, detention cell ng isang police station, lalo na kung sa police station yan. Para masulba po natin. Kasi alam naman natin dito sa PNP, kulang na kulang po ang ating capability enhancement, lalong-lalo na in the construction of a police station na ideal. Opo, opo. Kung ideal man, maliit lang kasi alam niyo naman po ang condition. Budget. But then, problema pa rin at hihingi tayo ng tulong kung sa ating mga stakeholders. At kung ano yung doable na magagawa, ay gagawin po natin. Lalong-lalo na ito, hindi naman dapat mamatay ang isang under custody na isang suspect or isang accused na nandito pa sa isang police station. Tama po sir. Para sa akin, whether totoo ang nagpakamatay, dapat gumawa ng mga sistema o polisiya yung mga pulis sa lahat ng mga station to ensure na hindi mangyari pagbibigti. May mga steps po tapos yan, na in-observe, ginagawa. Sige po, asahan ko po yung Asahan inyong niyo gagawin po yan. investigation. And then pagdating po sa budgeting, sir, ako ay full support at 101% to ensure na magkaroon ng tamang budget ang PNP para magawa nila yung kanilang trabaho. Nang sa gayon, Maraming salamat po, sir. opo, lahat ng possible na mga senaryo na hindi maganda, hindi mangyari. Salamat po, General Natates. Yes, sir, thank you po. Opo, sir. Thank you Yes, po. sir. Thank you po. Medyo labayo. Yes, sir. Yes, Conduct sir. your own investigation at the same time si Chief PNP ay mag-iimbestiga din. Okay? Yes po. Yes po. Yes sir. Yes sir. Thank you sir. So ito po ay lesson learned sa inyo. And I need a copy of the CCTV, sir. Lesson para Yes, sir. Yes, sir. sa mga susunod na hearing, I will use that para maimbestigahan. Yes, Now, po. this is lesson learned to Yes. you and to everybody sa mga kapulisan natin na may mga stasyon na may kulungan. You make sure, magkaroon kayo ng mga policy na hindi na maulit itong ganitong insidente ng pagbibiktima. Naiiwasan po ito Siguraduhin lang natin na ini-inspection natin yung mga gamit nila, yung suot nila, yung CR every now and then, chine-check. Pagkatapos CR ng isa o bago mag-CR yung isang inmate, chine-check sigurado malinis doon. Walang kutsilyo, walang barel, walang matutulis na object na pwedeng gamitin against him or against the mga bantay or walang drugs, etc. Di pa ba? Tama ba ako, Yes, sir. Chief of Police? Yes sir. Okay? Yes po. Tama sir. Tama po. Thank you sir. Sir Christian, Yes, sir. narinig niyo naman po, ang kagandahan nito, nakarating na po sa kalaman ng kataas-taasan ng PNP, none other than General Melencio Nartates Jr. Mag-iimbestiga po sila at kami po itututos sa investigasyon. Okay, sir? Opo, sir. Sala- May Go ahead po. sasabihin lang po ako, Sir Rapi Tulfo, Idol. Opo. Sir, ang ano ko po kasi, kaya kami po ay dumulog po sa inyo. Opo. Kasi nung bago po mamatay yung si Father ko, may mga pilit ng salita na pilit mong pinapaamin at inutusan siya na bugbugin. Inuutusan siyang bugbugin? Opo. Yung inmate niya daw po. Nang uutos daw sir yung ano po, yung beat officer po doon, si Allen O. Ventura. Okay, wow. Now, medyo nag-iba lang senaryo Tapos dito. marami po kasi siyang ano sir, may marami siyang pasa. Tapos may mga ano po, basta maraming pasya sa sir. Kaya hindi po kami kampante na sinasabi niya nag-dictate. Kaya nagpasya po kami na ipa-autopsy po siya.
Kasi may pilit kasi siya na pinapaan po kasi siya. Okay. Sino po si Benaventura? Tama ba? Pagkarinig ko? Alin O. Ventura, sir. Yan po yung beef officer po. Opo. No. Sandali po. Major Labayo, sino si Ventura? Nung time na yun, sir, si PMSG Allen Ventura, sir, siya po yung desk officer po nun, sir. Very good. Sir, if you will allow us, Yes, sir. isasalang ko po si Ventura sa lie detector test kasi mayroong allegation against him para in fairness to him, kung yun ay hindi totoo, that will clear his name, although that will not be used in court. Ito lang para maging kampante tayong lahat at mawala yung pag-iisip na nag-utos siya ng bugbugin yung inmate tulad ng haka-haka. Ito ay super haka-haka pa lang, sir. Nag-gets niyo po, Chief of Police? Yes po, yes po. Yes Pati kayo po, sir, pati kayo, sir, pwede rin ba sumalang sa lie detector Yes po, test? no problem po. Opo. Okay. Willing po ako, sir. Wala pong problema po. So, can I get your assurance na mabalikan ko kayo at pumapayag na itong si Ventura? Dahil kapag hindi siya pumayag, nako, lalo ako magdududa to the roof. Opo, sir. Kakausapin po agad ngayon, sir. Very good. Salamat po, Police Major Rodolfo Labayo, Chief of Police ng Bugalyon, Pangasinan, PNP. Thank you for taking our call. Yes, sir. Magandang hapon po. Thank you, sir. Thank you po. Good afternoon, sir. Buti na lang binanggit mo yan Sir Christian So maganda yon. Lie detector test natin sila. Okay? Opo. Kasi po, sir, nasabi ko po yung gano'n, sir, kasi bakit po siya i-increase po sana siya, sir. May dala po kaming attorney na parang aligaga sila naman doon na po si attorney. Marami siyang sumbong sa amin na ganito ganyan. Yung si Allen Ovins po, yung officer, sa po yung nagtitraining na pag ililipat doon sa Tabugal ay Salingayen, tutusukin daw dito sa ulo, tutusukin sa puwet, ganito ganyan. Okay. Kasi pinipilit niya po siya na pamilin. So, tumutugma yan, sir, doon sa medical legal ng NBI na may mga injury at trauma sa ulo. Yung sa PNP, malapit sa katotohanan, talagang nagpakamatay, death by asphyxiation. Yes, sir. Pero sa NBI, dahil nakita niyo pala maraming pasa, Yes, sir. trauma, bugbog. Okay, sige sir. Basta ang importante dito sir, si Chief PNP na mismo mag-initiate ng investigation. May kalalagyan po ito may mga kasalanan. Okay sir? Huwag mo ibabang telepono sir para kausapin ka ni Odette ha? Maraming salamat po sir. Thank you. Sir, maraming salamat po sa mabilis na action ni sir.